Magandang araw po sa aking mga minamahal na kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narito na naman po tayong muli para sumagot sa ating mga katanungan. Pero bago yan, sa mga hindi pa nagsasubscribe, pwede po bang pakiclick mo na ang ating subscribe button? Maraming pong salamat. Para sa mga nanonood ng vlog natin ngayon, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa checkpoint. Ito ang pinakamasarap talakayin. Tara, pag-usapan natin yan. Dapat bang itigil ang checkpoint? Or dapat ipagpatuloy? Ito ang aking opinion. Ang checkpoint po, sa ating mga kapulisan, ito'y napakahalaga ng checkpoint. So, sa pagpapatupad, napakahalaga niyan kasi nga, dyan na i-maintain natin yung peace and order, kapayapaan ng isang komunidad, kaayusan ng isang komunidad, na itatalaga yan sa pamamagitan ng checkpoint. Kasi, pag may checkpoint, maaaring pag ikaw gumawa ng mga hindi kaya-aya, maaari kang mahuli, no? So, implementation ng batas lang yan. Yan. May na mga napapansin lang ako sa mga riders dyan, no? Maglabas na po kayo, shoutout sa inyo lahat. May hawak ng motorsiklo dyan, no? May napapansin lang po ako sa bawat checkpoint. Ang bawat lugar may nag-i-implement ng checkpoint sa umaga, sa hapon, sa gabi, no? Makikita mo yan doon. Pero mapapansin mo, ang hinaharang lang nila tanging motorsiklo, di ba? Grabe pa yung magsipag para, no? Tabi kayo. Pero meron din naman magagalang na magandang gabi po, magandang araw po. Checkpoint lang po. Pero yung lisensya mo at pero nakikita mo nga yung mga four wheels vehicles, tuloy-tuloy lang sila. Tuloy-tuloy lang. Nagtataka ka lang. Nakakasama lang doon. Siyempre, kung ito palang mga checkpoint na to, para ginawa lang para sa mga motorista, mga motorsiklo. Parang nakakasakit ng damdamin, no? Tapos makikita mo yung mga four wheels vehicles na tuloy-tuloy lang. Parang mas maganda na lang mag four wheels, no? Kasi hindi naman hinaharang ng mga pulis, no? Hindi naman ng checkpoint, mas okay, no? Isa pa dyan sa pagharang, no? Pagdaan yan, sige, saludo pa yan. Kasi bakit takot na takot ang mga pulis na to, di ba? Kasi may kalalagyan sila alam nila Ngayon, pag mga pobreng motorista, lisensya mo, expired na itong motor mo, ha? Di ba? Ikaw ngayon ang pag-iinitan. Ikaw ngayon ang pag-iinalaan. Sabi nga ng ating kongresista na si Colonel Busita, ang magagaling na pulis, alam na nila kung paano sunod-sunod, hindi ka agad huliin yan. Diba? Pag-aaralan yan, ang magagaling ang mga HPG, no? Ay, galing siya dyan, pinapaliwanag yan. Ang ano ko lang sa checkpoint ngayon, ganun lang. Wala silang checkpoint na talagang checkpoint, no? Yung, alam mo, makikita lang yan sa mga political, yung mga political will na tinatawag, no? Yung mga politiko na may political will. Katulad ng ating Pangulong Duterte, no? Pumunta ka sa Davao ng mahal kong babae. Sino man ang nakarating dyan, di ba? Basman yan, baba kayo talaga. Baba kayo, maglalakad kayo doon. Di ba? Check yan. Hinto ka. Di ba? Kung ikaw may gagawing katarantaduan, huli ka. Hindi ka makakalusot. At hindi ka kaagad makakarating sa city. Kasi doon palang harang ka na. Ganun dapat ang checkpoint. Ganun dapat yung pantay-pantay ba? Di ba? Yun ang lang mahalaga, yung pantay-pantay ng pagtingin ng mga otoridad sa atin.
Alam mo, ang gulo talaga ng ng bansa talaga natin, especially pagkatapos ng ating Pangulong Duterte. Alam mo, nung panahon ng Pangulong Duterte, sabi ko nga, nagkaroon na ako ng unti-unting tiwala, yung pagbabalik ng tiwala sa mga pulis. Ano? Kasi nga, nakikita mo sa kanila, kung ikaw pulis, siraulo ka, ay yari ka kay Duterte mismo. Hindi ka pwede gumawa ng katarantaduhan kasi siya mismo ang wawalis sa'yo. Ganun ang ating Pangulo. Ganun dapat yung mga nanunungkulan, no? Sa ating gobyerno. Na dapat pantay-pantay. Alam mo, siya lang talaga yung nagmahal sa ating bayan. Siya lang talaga. Sino pa ba ang nagmamahal? Yung mga ina-expect na natin, ng akala, masihigitan pa yung gagawin niya. Parang wala rin naman. Parang nakakaya sa pagboto. Ako nga parang sising-sisi, no? Pero ganun po man. Sa pag-checkpoint, kasi nung panahon niya, pag may checkpoint, masaya ako. Kasi ang mga pulis na ngayon, hindi na yan mga kagaya ng mga checkpoint ng mga panahon. Ini-implement pati sa mga four wheels. Diba? Saka, parang secured ka. Pag may matanaw kang mobile, may mga checkpoint, secured ka. Ayos to. Kasi, nakikita mo sa kanila, nagtatrabaho sila talaga, no? Diba? Ang problema, pagkatapos niya, o yung mga sinundan niya, tapos, napakarami kasi mga pwedeng anomalya sa mga four wheels kaysa sa motor. Diba? Ang motor kasi single lang yan, sinasabi riding in tandem. Mas malupit nga yung mga nang-aambush dyan kasi gamit nila four wheels talaga, vehicles, diba? Yun na nag-aambush. Itong motor, masasakyan mo ba yan ng patay? O diba? Na itatago mo sa compartment mo? Hindi. Pero ang mga four wheels vehicles, pwede mong ilagay sa likod sa compartment yan, yung mga patay na, diba? Sure ba nung walang drugs dyan? Bakit laging motor na lang? Diba? Sure ba na yan hindi gagawa ng anomalya yung mga four wheels vehicles? Diba? Sure ba na hindi nakaw or hot car yan? Diba? Yan ang isipin nyo. Hindi yung nakatingin kayo, sakit lang sa mata. Kasi eksperyensado ko yan. Araw-araw ko nagbabiyahe, diba? Pwede yan maglagay sila ng mga armas sa loob ng kanilang sasakyan. Diba? Kasi alam nyo, masakit lang dito. Kayang-kaya nyo lang kasi yung mga nakamotor. Imagine yung pulis ka. Wala ka dapat katakutan sa mga siraulong mga gumagawa ng mga hindi maganda, no? Nakikita rito, parang kawawa talaga mga riders naghahanap buhay lang yan, no? Naka-uniforme pa. So, kita mo na talaga sila naka-uniforme, naghahanap buhay. Diba? Sa lang, ipaparada mo lang dyan. Ang problema dyan, puro motor ang pinapara mo. Sa ating mga kapulisan, sabi nga nila, huwag mo ipagbili ang dignidad mo, yung katapatan mo sa pagiging batas. Diba? Ipatupad mo. Maging patas ka. Ang mga pulis, kayo mga namumuno. Diba? Nasa konstitusyon natin yan na pwede kayo ang umawak. Diba? Nasa ligang batas natin yan. Na kapag hindi na talaga kayo pwede humawak ng ating bansa. Diba? Hindi yung kayo yung sumusunod, hindi ko naman sa sinasabing parang, diba? Na mas kayo dun sa mga tao na pinaglilingkuran nyo. Siguro pag mali siguro ang dapat na sinusunod nyo, teka muna. Diba? Isipin nyo naman, yung kayo, ito kasi sabi ng nanay ko dati, pag ikaw maligaw, lumapit ka sa isang pulis, naka-uniforme. Magtanong ka, kasi ituturo ka niya ng mabuti. Pag ikaw,
may nangyari sa yung hindi maganda, kinusunada ka o anong bagay na ginawan ka ng masama, lumapit ka sa pulis. Kasi iyan yung sandalan ng nating mamamayan, sila ang magliligtas sa atin. Di ba? Panata niyo yan, di ba? Ano ang ibig sabihin ng pulis, ha? Serve and protect, di ba? Protektahan niyo ang mamamayang Pilipino, di ba? Hindi yung pagdating sa checkpoint, motorista lang yung harangin niyo, yung mga motor na yan. Kasi wala reklamo no? Ang masakit pa dito, pag nagtanong ka, dagdag, dami mong, tapos sumasagot ka pa, ha? Wala kang respeto sa naka-uniforme, yari ka, kawawa talaga. Yung mga hinuhuli nyo dyan, kasi, alam mo, isang beses sa buhay ko, nahuli ako. Sama talaga ng loob ko, kasi, napakasimpleng violation. Wala kang magawa. Ayun yung sasabihin sa'yo, sumasagot ka. Alam mo, wala kang respeto sa naka-uniforme. Itong violation mo. Tutuluyan ka talaga. Hindi ka naman masamang tao. Diba? Wala ka namang anong ginagawa. Bakit hindi mo minsan pagbigyan yung mga taong nakuusap pa ako na may sakit ang anak ko. Na naghahabol ako ng kita. Diba? Ang liit ng kita namin. Imagine mo, may anak ka pang ginagata sa limbawa. Ilan ang anak mo na nag-aaral? O, di ba, nangungupahan ka pa ng bahay, mga electric bill, Hindi nyo nararanasan siguro yung mga ganyan. Tapos babawasan nyo sa amin yan, nasakit sa ulo niyan. Kami, habang natulala na, sayang. Kaya nabawasan na naman yung kita natin, ganito, ang hirap naman. Hindi nyo kasi nararanasan yan. Dahil kayo, di ba, may buwan-buwan kayong dumarating, kaya mga naka-uniforme, akala nyo, hindi nyo naiisip na kami nagpapasahod sa inyo. Ibig niya uniform nyo, kami rin ang nagpabibigay sa inyo, at kami rin nagpapakain sa pamilya. Tandaan nyo lang yan. No? Magbigay kayo ng balik serbisyo sa amin, sa mamayang Pilipino, na pa nag-checkpoint kayo, pantay. Kaya sinabi ko nga, pumunta ka sa Davao, hindi ka makakarating ng city. Doon pa lang sa napakalayo pa nung bago maglungsod, city, harang na lahat. So, yun ang may political will. Kaya sa mga batas natin dyan, nagpapatupad ng batas, ipatupad nyo ng angkop at naayon, no? Yung patas na pagpapatupad. Di ba? Yun lamang po. Para sa may mga katanungan dyan, mag-comment lamang po kayo yung mga diba? Yung mga nag-checkpoint lagi dyan, yung mga nararanasan nyo sa mga checkpoint. No? So, mag-comment lang po kayo at sigurado sasagutin ko yan sa abot ng aking mga kaya. Hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli. Robert Caballero agad, tandaan, pag may tanong, sagot agad. Marami pong salamat.